Ang ibabahagi nga natin sa inyo ang simpleng kaganapan sa ika-4 na buwan nga ni Gail. Kaya naman tara, sabay-sabay nga tayong manood nga mga mare. Noon nga ay talagang alas 3 pa lang andito na nga tayo sa palengke kasi ito pa yung mga unang beses nga natin. Pero ngayon nga mga mare na kahit pa paano ay okay na alam na rin namin na kahit nga alas 6 ay meron pa rin. Ganitong oras na nga sila pupunta. Kaya lang hindi ko rin naman alam kung ganung presyo pa rin kapag nga madaling araw. Kung maririnig nyo nga po si Gael ay pagpasensya nyo na nga mga mare, nilalaro ba naman yung plastic nga dito. At sa lahat po ng taga-palengke dito, maraming salamat at shoutout nga po sa inyong lahat. Dahil nga ika-4 na buwan na nga ni Gael na kasama nga natin, sabi ko kay Ran ay bumili na nga lang siya ng lulutuin nga nating pansit kahit nga kalahati lang. Dahil tayo lang naman, kaya ay na lang pinabili ko nga mga mare. Nasa mag-aalas 8 na nga sila nakarating nga dito, kaya rin pala sila bumili kasi syempre gumagawa nga sila Kuya Richard, kailangan talaga kahit papaano ay may ulam o may sabaw yung ulam. Hirap kaya maging karpentero nga mga mare, kaya kailangan talaga may sabaw mga ulam nila. At eto nga si Ran, naisipan ka magawa niyang ganito at ibibilad nga. Ngayon pang sahog-sahog sa mga gulay. Pagkatapos naman nga nun, mga ilang oras lang ay pumunta na nga sila dito para nga sa mga itik. Uy mga mare, kung gusto nyo nga bumili, eh dito na lang kayo pumunta nga sa atin. Basta malapit lang din kayo. Marami rin kasi nagtatanong, kaya lang sobrang lalayo niya nga mga mare at hindi naman pa kami nakakapag-deliver. Lalo na kung isang tray lang, ganon. Yung iba kasi ang lalayo talaga sa atin. Hindi naman natin pwede ipa-deliver yun. Makapagdating sa inyo, basag-basag na nga. Kami naman nga ni Ran, nilinis na ni Ran etong tilapia para mailuto na nga rin dito. Tapos kung nga igisa yung mga bawang sibuyas, kamatis, kinailangan naman ako ni Gael kasi nga kaliligo lang kaya binisan ko muna nga. Kaya naman etong si Kuya Noli na muna ang nagpatuloy. Pinauna na nga rin namin silang kumain kasi sila ang mas pagod. Sila tatay naman kinahaponan ay naghanap nga ng tali ng kugon nga dito. May nakapagsabi nga lang sa kanila na mas maganda nga daw to kaya dito nga sila pumunta. Yun lang kasi ang ilalagay natin dun nga sa tambayan natin kasi kapag yero sobrang init nga mga mare. At kinailangan nga din ng 2 kawayan kaya dumiretso na nga sila dito sa binibilihan nga nila. Ang sarap siguro kapag may mga puno ka ng kawayan ay libreng-libre mo nga lang. Abay akala ko 2 lang, hindi pala mga mare, sobrang dami pala. O siya, eto ako mag-isa nag-aasikaso dito nga ng lulutuin na pansit. Eto yata yung unang luto ko nga ngayong taon kaya naman medyo kinakabahan din ako mga mare kung kaya ko ba magluto ng pansit, pero nanood lang ako. Carry bells na nga yun mga mare, bahala na. Tapos wala pa nga akong taga-video kasi etong sira nandun nga rin sa kabila kaya sariling sikap ako. At eto, inilagay ko na nga rin yung magiging sahog nga ng pansit nga natin. Bigla nga akong natawa, napakadami ko palang naisahog, kalahati lang naman nga mga mare yung pansit. Pero nung mga oras nga na to nagluluto ako, thank you Lord nga ako mga mare. Alam nyo kung bakit? Sanay kasi kami yung pansit nga mga mare, nakasanayan namin ay sardinas nga lang ang sahog sa katoyo. Pero eto talaga, mas marami ang sahog kaysa pansit, kaya nakakatuwa rin talaga. Alam nyo ba mga mare, dati kapag wala kaming ulam, isang pansit sa naging tawid nga namin ng pang-ulam o kaya naman ginagawa nga namin yung hapunan kapag walang bigas. Diba kapag mga magpapasko o kahit anong okasyon may nagbibigay nga mga maring ganun, kaya itatago nga yun ni mama. Na kapag wala kaming ulam, ay nang ginagawa namin. At eto nga, pinabigyan ko na nga si Ate Vilma. Sakto naman pala pagkatapos ko magluto, nag-aasikaso na rin pala sila dito pagbabangan ng mga kawayan. Ito siguro ang gagawin pang ipit nga doon mga mare sa mga kugon. Sabi ko nga pumunta na sila doon, magsipagkain na nga sila. Hindi ko nga alam kung masarap yung pansit, pero para naman sa akin masarap siguro kasi ako ang nagluto. Sabi nga ni Ran, medyo basa-basa nga daw mga mare o yung parang meron pang sabaw. Pero sabi ko naman sa kanya, kumakain nga siyang pansit may sabaw. O siya, etong si Gael, saan kaya itong magbabasketball? Ang kit-kit naman ng bebe na yan. Siya talaga ang dahilan kung bakit nagsisikap kami nga ni Ran. Kung yung pananaw nga namin dati, mas lalo pang lumalim ngayon na nagkaanak na nga kami. Yung iba nga ang dahilan kaya bumabangon para sa Nescafe, kami naman ay parang kay Gael. Dahil sa totoo lang, hanggat maaari, ayaw naming maiparana sa kanya yung mga naranasan namin noon. Okay na yun, dumating yung araw na mapanood niya nga yung mga dati nating video. Ito nga tatay niya, sinusubukan pang subuan siya, kunya-kunyari lang naman. Happy 4 months anak. Ang galing-galing mo lang, hindi ka talaga sakitin at thank you kay Lord. Balang araw, mapapanood nyo to. Alam kong simple nga lang to, pero alam ko ma-appreciate nyo to balang araw. Siya talaga ang masasabi namin na pinakamalaking blessing na dumating nga sa buhay nga namin ni Ran at sa buong pamilya. Kaya naman, thank you Lord sa panibagong buwan nga ni Gael. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.